Kumusta po kayo aking mga minamahal na lolo at lola? Maligayang pagdating sa inyong mapagkakatiwalaang channel, ang inyong kaibigan sa bawat tanong tungkol sa inyong kinabukasan. Ngayon may napakahalagang balita tayo. Marami sa ating mga pensyado ang nagtatanong bakit parang may nawala sa aking pensyon? Bakit iba ang natanggap ko ngayong May 2026? Kaya naman ngayon ay pag-uusapan natin ang isang bagay na direktang nakakaapekto sa inyong bulsa, ang tinatawag na 13 to 100 pension mystery. Dahil kayo ay nagtatrabaho ng mahabang panahon para dito, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Panoorin natin ito ng sama-sama ha. Ang malaking tanong, bakit 13 and 200? Bago tayo sumabak sa mga numero, kailangan muna nating maunawaan kung saan nanggagaling ang halagang ito sa ilalim ng Republic Act 11 Van 99 o ang Social Security Act of 2018 at kasabay ng mga karagdagang administrative circulars na inilabas ng SSS at GS noong unang bahagi ng 2026. Nagkaroon ng mga pagbabago sa paraan ng pagkwenta ng monthly pension, lalo na para sa mga miyembro na nag-abot ng sapat na contribution years. Ang 30,000 to 200 ay hindi isang random na numero. Ito ang tipikal na halaga ng monthly pension na dapat matanggap ng isang retiradong miyembro ng SS na may humigit kumulang 30 hanggang 35 taon ng contributions, batay sa pinakabagong Average Monthly Salary Credit o MSCC formula. Para sa mga miyembro ng GSEs naman, ito ay maaaring maging bahagi ng kanilang Basic Monthly Pension, PMP, depende sa kanilang years of service at grade. Ang tatlong pangunahing pagbabago sa batas noong 2026. Una, ang SSS Contribution Rate Adjustment. Noong Enero 2026, umabot na ang contribution rate sa 15% ng monthly salary credit, ang pinakamataas na rate sa kasaysayan ng SSS. Para sa mga aktibong miyembro, ito ay magandang balita dahil pinapalakas nito ang pension fund. Ngunit para sa mga kasalukuyang pensyado, may indirect effect ito. Ang mas mataas na contribution ng mga kasalukuyang nagtatrabaho ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa inyong patuloy na benepisyo. Ikalawa, ang GSIS Policy Circular 2026-1001 na nagpapatupad ng bagong staggered release schedule para sa pensyon. Dati lahat ng pensyado ay sabay-sabay na tumatanggap ng kanilang pensyon sa iisang araw. Ngayon ang release ay nahahati ayon sa huling 2 digit ng GSIS humid number ng pensyonado. Halimbawa, ang mga may humid ending sa Dear Search 33 ay makakatanggap sa ikaw hanggang ng buwan. Ang 346 ay sa ika-6 hanggang 10 at ang 6799 ay sa ika-11 hanggang 15. Ang layunin nito ay maiwasan ng sobrang daming tao sa mga bangko at ATM. Ikatlo, ang SSS Circular 2026 DO03 na nagpapatupad ng mas mahigpit na implementation ng ACOP, Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay hindi bago, ngunit ngayong 2026, ang mga pensyado na hindi na kumpleto ang kanilang ACOP bago mag-Marso 31, 2026 ay nakaranas ng pansamantalang pagtigil ng kanilang pensyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang ilang lolo at lola ay nakatanggap ng mas mababa o wala nung Abril at Mayo 2026. Bakit biglang nagbago ang halaga? Ang isa pang kadahilan ng pagbabago sa aktual na natanggap na halaga ay ang tinatawag na benefit offset o clawback. Ito ay isang sistema kung saan ang inyong pensyon ay binabawasan ng SSS o GSIS upang mabayaran ang inyong natitirang salary loan, emergency loan o calamity loan. Halimbawa, si tatay earning 68, taong gulang ay may monthly SSS pension na 200. Ngunit siya ay may natitirang SSS salary loan balance na 25,000. Sa ilalim ng benefit offset policy, ang 25,000 ay hati-hatiin sa 24th na buwan at ibabawas sa kanyang pensyon. Kaya ang kanyang aktual na matatanggap ay magiging Trainbinder 142, 113 per 8, bawat buwan sa loob ng 2 taon hanggang mabayaran ng utang. Ito ang mystery na naguguluhan sa maraming pensyado. Ang kanilang expected na 13,200 ay hindi nila nakikita ng buo sa kanilang bank account dahil may benefit offset na nangyayari sa likod ng eksena. Ang bagong MySS at GSI Zone feature para sa transparency. Ang magandang balita. Noong Pebrero 26, naglunsad ang SSS ng bagong feature sa MySS, portal at app na tinatawag na Pension Breakdown Viewer. Dito makikita ng bawat pensyado ang eksaktong breakdown ng kanilang pensyon, ang gross pension, ang mga deductions,
at ang net amount na may lipat sa kanilang account. Ganito rin ang ginawa ng GSIS sa kanilang GSI Zone app. Nagdagdag sila ng pension ledger section para sa kumpletong transparency. Kung hindi pa ninyo ito na-explore, mamaya ay turuan ko kayo kung paano ito gamitin. Ngayon, pag-aralan natin ang tatlong totoong sitwasyon. Gamitin ninyo ito bilang gabay para malaman ang inyong sariling pensyon. Situation 1. Si Lola. Nena, SSS pensioner na may loan deduction. Si Lola Nena 70. Taong gulang ay naging regular na cashier sa isang grocery store sa loob ng 33 taon. Nagretiro siya noong 2021 at nagsimulang makatanggap ng SSS pension. Computed monthly pension gross. P13 has 200 na titirang SSS emergency loan P 10,000. Kinuha. Noong 2020 sa panahon ng pandemya, monthly deduction benefit offset. Bel 7 4 buwan to Julian Betu. Buwan actual na natatanggap ni Lola Nena, tetatru tiyo fao pyo tumim buwan. Sa loob ng wat na buwan, mabubuo ang buong 13,200 niya nang walang bawas. Ang mensahe, ang utang ay hindi nawawala. Nagiging deduction sa pension. Sitwasyon 2, si Tatay earning GSS pensioner at ang staggered release. Si Tatay earning dating police na nagsilbi ng 28 taon ay may GSIS basic, monthly pension na 16,500. Ang kanyang UMED number ay nagtatapos sa 71. Kaya sa bagong staggered schedule ang kanyang release date ay nahuhulog sa ika-11 hanggang terami ng buwan. Noong April 2026, nagpunta si Tatay earning sa bangko noong ika-FS ng buwan at wala pa ang pera. Nag-alala siya at nag-isip na may problema sa kanyang pensyon. Wala namang problema. Hintay lang siya hanggang ika-1 ng Abril at nandoon na ang 6,500 niya kompleto. Aral. Huwag magpanik sa bangko sa maling araw. Alamin muna ang inyong release date batay sa huling 2 digit ng UMID. Formula para malaman ng inyong release window. UMID ending 0033. Release 105 ng buwan. UMED ending 346. Release 6 to 1 ng buwan. UMD ending 6799. Release 11 to 15 ng buwan. Sitwasyon 3, si Lolo Ben natigil ang pension dahil sa AKP. Si Lolo Ben, 74 taong gulang ay dating guro. Ang kaniyang SSS pension ay 800 bawat buwan. Noong Marso 2026, nakatanggap siya ng SMS mula sa SSS na nagsasabing kailangan niyang i-update ang kanyang AOP. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil akala niya ay natapos na niya ito noong nakaraang taon. Noong Abril 2026, P0 ang gap niya, nagulat si Lolo Ben, lumabas, na ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pensyonado na suspended dahil sa hindi pa nakumpleto na ACOP para sa 2026. Kailangan niyang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch, magdala ng valid ID na may litrato, UMID, Senior Citizen ID o passport. Sariling pagpunta. Hindi maaaring magpadala ng iba, maliban kung may special power of attorney, SPA biometrics confirmation, fingerprint o iris scan sa SSA COP kiosk. Pagkatapos ng isang araw, na-reactivate ang kanyang pensyon at nakatanggap siya ng back payment para sa natiwalang buwan. Kaya naman huwag hayaang ma-expire ang inyong ACOP, mga kababayan. Babala bilang 1 ang ASOP trap. Tulad ng nangyari kay Lolo Ben, ang pag-expire ng ACOP ay ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng suspensyon ng pensyon. Ang ACOP ay dapat gawin bawat taon karaniwan ay sa pagitan ng Enero at Marso. Kung hindi ninyo ito nagawa ngayong 2026, pumunta agad sa pinakamalapit na SSS or GSIS branch. Ang mas maaga, mas mabuti. Para sa mga GSIS pensionado, ang ACOP ay maaari na ring gawin online sa pamamagitan ng GSI Zone app. May video call feature na nagbibigay. Daan sa inyo na makipag-usap sa isang GSIS representative mula sa bahay. Ito ay espesyal na kapakipakinabang para sa mga lolo at lola na mahihirap sa paglalakad. Babalabilang ang low on deduction na hindi inaasahan clawback. Kung kayo ay may natitirang loan sa SSS o GSIS, kahit ito ay lumang utang mula pa noong 2015, 2016 o 2017, posible pa rin itong ibawas sa inyong pensyon. Huwag ipagpalagay na nakalimutan na ito ng SSS o GSIS. Hindi nila ito nakakalimutan. Tawagan ang SSS hotline sa 1455 o ang GSIS. Hotline sa 02-847-377 para malaman ang inyong natitirang loan balance. Babala. Bilang 3, ang scam na gumagamit ng pension increase. Pangalan, mag-ingat po kayo sa mga text message o Facebook post na nagsasabing tumatawag ang SSS GSIS.
May 5,000 dagdag sa inyong pensyon. I-click yung link na ito. Ito ay isang scam. Ang tunay na SSS at GSIS ay hindi magpapadala ng link para sa pension increase. Niyang lahat ng lehitimong update ay makikita lamang sa opisyal na website www.sgovph at www.desiveph-app o GSI Zone app. I-download lamang mula sa opisyal na App Store. Opisyal na SMS mula sa registered SSS GSIS number at kahit ito, huwag mag-click ng kahit anong link. Ibahagi rin po ninyo ang babalang ito sa inyong mga anak at apo para bantayan rin nila kayo babala bilang FAR ang maling bank account. Kung nagpalit kayo ng bangko o nagbukas ng bagong account, kailangan ninyong i-update ang inyong bank details sa SSS o GSIS. Ang pensyon ay maaaring malipadpad sa isang lumang account kung hindi updated ang records. Gawin ito sa pinakamalapit na branch o sa MySS portal. Paano gamitin ang MySS app para sa SSS pensioners? I-download ang MySS app mula sa Google Play Store o Apple App Store. Mag-login gamit ang inyong SSS number at registered email address. Pumunta sa My Benefits Pension Breakdown Viewer. Dito makikita ninyo ang inyong gross pension, ang mga deduction at ang net amount. Para sa ACOP, pumunta sa My Profile, Annual Confirmation. Paano gamitin ang GSI Zone app para sa GSIS pensioners? I-download ang GSI Zone mula sa opisyal na App Store. Mag-login gamit ang inyong GSIS UMID. Number pumunta sa Pension Ledger para sa detalyadong breakdown para sa ACOP via video call. Pumunta sa e-ACOP feature at ischedule ang inyong appointment. Mga tip para sa branch visit para makatipid ng oras at lakas para sa ating mga lolo at lola na mas komportable na pumunta ng personal sa branch. Narito ang aking mga payo. Pumunta bago mag-8 ng umaga. Ang mga linya ay mas maikling bago pa bumukas ang opisyal na oras ng opisina. Maraming branch ay nagbubukas ng early bird window para sa senior citizens. Dalhin ang lahat ng dokumento sa iisang sobre o valid ID at kahit na anong letter mula sa SSS GSIS para hindi kayo pabalik-balik gamitin ang priority lane. Sa lahat ng SSS at GSIS branches may nakalaan na senior citizen at PWD lane. Huwag mahiyang gamitin ito. Ito ay para sa inyo humingi ng transaction, slip pagkatapos ng bawat transaksyon bilang patunay na natupad na ang inyong pakiusap. Mga minamahal naming lolo at lola, bago natin tapusin ang video na ito, nais ko munang ipaalala sa inyo ang isang bagay na napakahalaga. Ang pensyon na iyan, kinita ninyo iyon. Hindi ito regalo. Hindi ito awa. Ito ay pro ng inyong dedikasyon, ng inyong pagod, ng inyong mga tao ng paglilingkod bilang guro, pulis, manggagawa, kawani o anuman ang inyong naging trabaho. Kaya naman huwag hayaang makuha ito ng ibang tao o mabawasan ng hindi ninyo nalalaman kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay sa video na ito. Kung nalaman ninyo kung bakit naging 1,300, kung nauunawaan na ninyo ang staggered release, ang ACOP o ang benefit offset, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan o mga mahal sa buhay na maaaring naghihintay din ng sagot sa kanilang mga tanong. I-click ang i-share button. Ipakita ito sa mga taong kailangan nila ito at isubscribe po kayo sa aming channel para laging updated sa pinakabagong balita tungkol sa inyong benepisyo dahil ang inyong seguridad ay ang aming misyon. Hanggang sa susunod, ingat po kayong lahat. Mahal namin kayo.